Dumako tayo ngayon doon sa magre-resign. Ayan. Dumako po tayo doon sa magre-resign, mga kababayan. Alam nyo po ba na yung hinahangaan nyo, no, na secretary ng DILG, ay magre-resign po yan, mga kababayan. Si Benhur Abalos, mga bossing. Naku, sabi dito, "This is a friendly reminder that your child need to be in school tomorrow 8:30. Oh, international school." Okay po. Nako, mukhang gastos na naman yung anak ko kasi pupunta sa school niya bukas sa international school. Anyway, mga bossing, tuloy na ho natin ito, mga kababayan. Ayan, madami po ang napapahanga kay Secretary Benhur Abalos, mga kababayan. Pakinggan po natin, ha. Malamang po sa alamang to, 110%. Ulitin mo nga, Mark. 110% magre-resign po itong hinahangaan natin na si Secretary Benhur Abalos. Natili naman sa pwesto ang mga halal na opisyal. Ito yun. Ano ba ang nature ng isang appointed at elected officials? Bakit deemed resigned ang mga appointed habang mananatili naman sa pwesto ang mga halal na opisyal? Magandang gabi, Jun. Magkaiba kasi yung... Ayan, mga kababayan, ha. Bakit daw yung mga halal o yung re-electionist mananatili lang? Bakit yung mga secretary kailangan pang mag-resign, mga kababayan? At isa po sa nabalita na nasa ilalim po ng administrasyon, ito pong si Secretary Benhur Abalos, mga bossing. Nature, nung sa pagitan ng isang appointed official at saka elective official, mayroon kasing ruling dyan ang Korte Suprema. At sinasabi nga dito na ang isang elective official, kaya pwede siya, June, na bagamat siya ay tatakbo, ay pwede pa rin siyang umupo doon sa kanyang posisyon, halimbawa isang mayor, dahil sinasabi nga dito ay yun naman talaga ang nature ng kanyang posisyon. Kaya siya naluklok dyan, ay pwede siyang mag-engage sa politika. Pero pagdating sa elective position, ay sinasabi dito ng batay sa desisyon ng Korte sa kaso ng Fariñas versus Executive Secretary ay iba doon. Hindi siya dapat mag-engage sa politika. At kaugnay nga niyan, June, ay 5 araw na lamang o sa Martes, October 1 ay magsisimula na ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC na mga tatakbo sa national and local elections. Ayan, mga kababayan, 5 araw na lang, ha? 5 araw na lang po. Makikita na po natin yung mga nagsasabing, hindi ako tatakbo, hindi ako hindi ako si Basti kaya tatakbo ng Senado? Diyos ko, Basti. Sayang, no? Sayang ang panahon. Magstay ka na lang, tumakbo ka na lang ng mayor. Pwede pa bang tumakbo ng mayor si Basti doon sa Davao? Baka sakali pa na ma-re-elect ka. Pag Senado, baka maligwak no? Na may mga opisyal nga ng gobyerno o public appointed officials ang kakandidato. Isa na rito si Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. na kabilang sa senatorial slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, deemed resigned o otomatikong ituturing na nagbitiw na sa pwesto oras na maghain ng kandidatura o COC. Nakasali ito sa Section 44 ng COMELEC Resolution number 11045. Meron naman po palang mga rules, mga kababayan. Kaya kailangan talagang mag-resign. Kailangan lang yon. Sundin po, mga bossing. Mukhang ito namang si Secretary Benhur Abalos, mga kababayan. Pasok na po ito Pakiramdam ko po pasok na po ito Naglalaro sa 1 to 5 yung yung tawag dito. Survey niyan, mga kababayan. Si General Torres sana pumalit kay Abalos, sabi ni Chris Rills. Pagka-file ng candidacy, deemed resigned yung appointive official na yan sa kanyang posisyon. Hindi kinakailangan mag-resign o sulat. Deemed resigned yun, automatic. Automatic, mga kababayan. Wala nang pagpapasa ng mga resignation. Pagka pinasa yung COC niya, resign na agad. Kailangan may kapalit na agad.
na secretary para po doon sa DILG. At kailangan, kagaya din po ni Benhur Abalos. Nako, mga bossing, kapag po ito nanalo sa Senado, malamang po iinit ang ulo ni Kibuloy, iinit ang ulo ng mga Kojik, pati po yung mga pati po yung mga vlogger, malamang maging sentro ng banat ng mga kabilang vlogger. Ito pong si Benhur Abalos, mga kababayan. Nakalagay po sa guidelines natin yan. Saklaw din ng kautusan ang mga opisyal at tauhan ng Armed Forces of the Philippines o AFP at iba pang opisyal ng government-owned or controlled corporation o GOCC. Ang appointive officials naman na nominees sa isang party list group ay deemed resigned sa unang araw pa ng kampanya. Pero nilinaw ni Garcia pagdating naman sa mga miyembro ng Bangsamoro Transition Authority o BTA at mga miyembro ng parliament na itinalaga sa cabinet positions na bagamat sila ay appointed officials ng Pangulo, hindi sila sakop sa rules na ito. Nakasaad din sa kanilang resolusyon na ang mga ito ay elective by nature ang kanilang posisyon. Ayun mga kababayan, pagpasa po ng COC ni Secretary Benhur Abalos, mga kababayan, hindi na kailangan magpalabas ng mga, ito po ang resignation ko, ito, etc., etc. Automatic po. Malamang po, mga bossing, may nakahanda na po agad dyan. Kung sino yung papalit sa kanya bilang secretary po ng DILG. Di ba? Hindi na pwedeng, kumbaga, hindi na pwede si General Torre dun. Kasi kakapromote lang po ni General Torre. Bilang si IDG. Alam niyo po, napariginipan ko yung si General Torre kanina lang. Hindi, totoo, promise po. No? Kasi may nakapagbanggit sa akin, taga Marikina daw. Taga Marikina, may bahay po kami sa Marikina . Baga, napanaginipan ko parang posisyon nandoon. At naka-duty pa din siya. Yun lang po, tas kumamay ako. Anyway, sabi ni Kim Soren Soto, naku naman, Kim Soren, pogi mo, ha. Salamat naman. Ayo talaga. Ang lakas nyo mang uto. Sabi ni Giz, O-Channel, aalisan na sa Davao, mga OTAP vloggers. Nag-alisan na. Nag-alisan na sa Davao ang mga OTAP vloggers. Nasa Manila na sila ulit. Grabe yung babae. Tatakbo daw, konsehal. Naku po, Yorme, ingat lang. Ingat sa mga vloggers na kukunin nyo po. Ayo. Naku, baka dyan sumabit si Yorme. Mga kababayan. Sabi ni Rego Adventure, si Ipe, epektibo. Magaling yun. Saan? Kapag kami basher, sa i-wish, ihilingin ni Ipe na, sabi ni Ipe, mategi na kayong mga basher. Kapag ikaw tatakbo bilang senador, kailangan handa ka at ready ka doon sa mga basher. Hindi mawawala ho yan, mga kababayan. Kung tayo nga ho mga simpleng mga tao lang mga simpleng mga vloggers lang ang daming basher, yung pa kaya bilang senador.